Selos ang isa sa mga tinitinang motibo sa pagpatay sa isang babaeng isinili sa storage box. Isinakay sa bus sa Laguna at kalaunan natagpuan sa Camarines Norte. Person of interest sa krimen ang kinakasama ng biktima. Saksi si John Consulta. Sa videong yan, makikita na kinakarga ang plastic storage box sa isang bus sa terminal sa Calamba, Laguna, pasado alas 9 ng gabi noong January 1. Ang hindi alam ng tumulong sa lalaking nagsakay sa storage box, bangkay pala ang laman nito. Ang lalaking nakuhanan ng CCTV at nagdeklarang tools ang laman, na-trace kalaunan. Nasa barcode na may iwan niya sa storage box. Barcode pala yun ng tape na binili sa establishmentong ito kung saan nakuhanan ang parehong lalaki 3 oras bago ang kuha sa bus station. Dito, nakita siyang kumukuha ng tape na binayaran niya sa counter pasado alas 6 ng gabi. Person of interest na siya ng pulisya. May nakita kaming barcode na merong nakalagay na dito po sa isang store, shopping mall. January 1 po ito eh. Nakita namin na bumili siya ng tape. Ang bangkay natagpuan kalaunan sa Basud, Camarines Norte at kikilalanin na sa isang 38 anyos na babae. Ayon sa kanyang ina, kinakasama ng biktima ang person of interest. Nang galugarin ng soko ng Calabarzon Police ang apartment ng mag-live-in partner, tumambad sa kanila ang basag na bote. Dito nila posibleng pinatay ang biktima bago siya sinilid sa plastic storage box. Selos ang isa sa tinitingnang anggulo ng pulisya sa nangyaring pagpatay. Crime of passion po. Possible po sa selos. Halos araw-araw daw po sila nag-aaway. Magkalibin po, magkasama sila sa isang bahay. Isang kahawig ng inilabas na computerized composite ang iniharap sa mga saksi, pero lumabas na hindi siya ang hinahanap. Hindi po yan, sir. Gayunman, alam na nila ang pangalan ng person of interest. Possible po sana mag-surrender na siya. And may lead na din po kami kung nasan siya. May mga personnel na din po kami, may mga PNP personnel kaming ongoing po ang hot pursuit sa kanya. Nagpaabot na rin ng mensahe ang ka-live-in na biktima sa ina nito at umamin umano sa pagpatay. Ang suspect, sir, karon pa lang yun, nag-chat dito sa akong anak. Ang siya ang nagpatay. Nag-surrender na siya dito sa chat sa akong anak. Kay aron daw, iya sad istorya niya iyang side nga nganong napatay niya akong anak. Kwento pa ng ina, huling beses niyang nakausap ang kanyang anak hapon ng Enero 1 at sinabing nagkaroon sila ng di pagkakaintindihan ng kanyang live-in partner. Huwebe sa hapon, mga alas 4, inaaron nga oras yun, sir, na istorya pa na ako akong anak. Naghilak siya, nag-ingon nga, ma, nag-away na sad ni ma. Ingko paglakaw diha, paglakaw. Gabi nag-chat ko saya, ingko ako naman kani. Kay nananghid man gud siya nga mulakaw adto siya saya igagaw dito lang sa siya kay nag-away lagi siya na iya kalibin. Nanawagan naman sila ng tulong para maiuwi ang labi ng kanyang anak sa kanilang hometown sa Camiguin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.